Hi guys! Magandang araw. Pasensya na at ngayon lang ulit tayo nakapag-upload na ating video. Yan, ikaw ba ay isang Pilipino na nangangarap na minsan ay makapunta dito sa Germany sa pamamagitan ng Chance and Carte Visa? Yan, pwede ka alamin kung magkano nga ba ang dapat gastusin dito at magkano nga dapat yung save at magkano yung kailangan mong pera para makapunta dito sa Germany. Cause I've been counting the days and I'm calling home to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's not home with you, but I'm coming home. Hi guys! Magandang araw! Si Loy po pala ito. And you're watching Floydie Vlogs. And for today's video guys, pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung magagastos or expenses lahat-lahat kung ikaw ay pupunta dito sa Germany sa pamamagitan ng Chance and Carte Visa. Kaya, kung ikaw ay nangangarap at gusto rin pumunta dito sa Germany, kagaya ng ginagawa ko, para sa iyo to. Kaya wag mo akong iiwan, at samahan mo ako hanggang sa dulo ng walang hanggan. Alright guys, pero bagong lahat, disclaimer lang po, ang content na ito ay based sa aking experience dito sa Germany. Lahat ng sinasabi ko ay based po sa aking experience. Right. So, simulan na natin. Number 1. Isulat na kaagad yan. Number 1. Yung German language course. Napaka-importante nito guys sapagkat kailangan mo ng German language certificate. At kung ikaw ay bago pa lang o walang kaalam-alam, so I recommend you to enroll A1 or A1. Saan mag-enroll? Sa Goethe Institute or sa TELC. Pero in my case, sa Goethe Institute guys. Ipasa mo para magkaroon ka ng A1 German Language Certificate na kailangan na isa sa mga requirements din para sa Chance and Carte. Ayan. Magkano nga pala yung German language course? Ito ay tumataginting na 24,500. Pero again, based experience ko to, pwede pa tong tumaas or pwedeng bumaba. Examination naman guys ay nag-range din yan depending sa level. So I think 7,700. Hindi ko lang sure kung bumaba na sila ngayon. Pero ito yung range niya, 7,700. Pangalawa guys, ZAB recognition. Ikaw ay graduate ng 4 years or degree holder ka. Graduate ka rin ng 2-year course, associate degree. Pwede mag-apply sa ZAB recognition dito sa Germany. Dito, everything is online. Ayan. Lahat-lahat ay nasa online na yun guys. At ang babayaran mo is 150 euro. Kung i-convert natin siya into Philippine peso, it will cost like 9,750 kung ang conversion rate are 65 or 66. Yan. So, ZAB recognition, ito rin ang pinaka-importante guys. One of the important requirements for a Chance and Carte Visa. Okay? Nakadalawa na tayo. Ano yung una? German language course. And, syempre, German language certificate. Pangalawa, yung ZAB recognition. So, para may idea lang kayo, ano yung ZAB recognition? Ang ZAB recognition, guys, ito yung pinapa-recognize natin yung education natin sa Pilipinas, papunta dito sa Germany, para ma-check nila kung tugma ba. Example, yung 2-year course natin sa Pilipinas, i-recognize dito. Once na-recognize yan, sasabihin nila na kapareho lang yung pinag-aralan natin doon at yung in-offer nila dito, yung education nila dito na pang 2-year course din, pareho lang. Yung pangatlo guys, ito yung isa sa pinaka-importante din, yung black account. Remember,
dalawa lang yan. Black account or sponsor, via sponsor. Kung ikaw yung spend sa sarili mo papunta dito sa Germany at wala kang kamag-anak at wala kang invitation kahit kanino man dito, whether pamilya o kapatid or kapuso, therefore, you have to provide on your own. So, ibig sabihin, ikaw yung mag-open ng black account. Ngayon, magkano yung black account, Loy? To be honest, guys, ang black account sa German, sa Chancenkarte Visa is 1,091 euro monthly. Ngayon, i-convert nyo lang siya into 1,091 times 12. So, 13,000 something plus. Ngayon, pwede ka namang, kasi mabigat siya, pwedeng kalahati lang nun. So, kalahati nun is 6 months. So, once mag-open ka ng 6 months na black account, ang visa mo is valid only for 6 months. Ayan. At magkano yun? In my case, ang binayaran ko sa black account for Chancenkarte is 6,676 euro. Yan. In Philippine peso, it's 440,616. Yan. So, yan po yung binayaran ko. At paano naman i-open yung black account? Wala akong idea. Guys, sa baba, andyan lahat ng link ilalagay ko. So, pag open ng black account, tuturuan kita, i-PM mo ako or mag-message ka lang. Pero may link na dyan sa baba. Pwede mong gamitin. Although, hindi naman ganun kakomplikado pag open kasi everything is online. Kailangan mo lang sundan. This time, ready ka na para mag-apply ng visa. So, ang babayaran mo by the way sa visa application is 75 euro. Magkano yung 75 euro sa Philippine peso? Sa peso. That is 4,875 peso. Ayan. Pero pwedeng, depende kasi sa conversion rate guys. Ang sa euro. Kasi minsan bumababa, minsan tumataas. And, syempre, once approved na yung visa mo, mayroon ka bibili ka na ng ticket. Ayan. So, based on experience, ang ticket ko na one way galing Manila papunta dito sa Germany ay nagkahalaga ng 39,589 in peso. In euro, 609.06. One way ticket lang po ito guys. So maliban dito, syempre gagastos ka din. Syempre excited na, di ba? Wala ka pang mga traveling bag, wala ka pang luggage, wala ka pang gamit. So, ikaw ay mag-shopping ngayon. Could be SM or Robinson. But in my case, sa Robinson ako at sa SM dalawa. Kaya nakagastos ako ng kulang-kulang lang naman na 35,000 pesos. Kasi nga, bumili ako ng 2 luggage, tapos yung mga gamit ko. Kasi, ang goal ko kasi pagdating ko dito sa Germany, ayaw ko nang bumili ng mga gamit dito. Kasi syempre, pupuntahan mo trabaho, tapos gastos ka ng gastos, di ba? So, yun yung nasa isip ko. At saka, mas mura dyan sa atin, sa Pilipinas, pag bumili ka ng mga gamit. Ayun. So, napagastos din ako. At syempre, yung mga papeles ko, since wala kaming printer, gumastos ako. Kulang most likely mga 1,500 para sa pag-print, sa pag-scan. Ayun, mga kulang. More or less, 1,500 pesos yung nagastos ko. Then, transportation, syempre, pamasahe. Kung ikaw ay pupunta sa German language course, mag-a-attend ng German language course, mo talaga mamasahe. So, transportation, papunta pa sa airport, yan. Pag ikaw ay alis na, so kailangan mo talaga ng pamasahe. So, gagastos ka na naman. Ayan, di ba? So, kulang-kulang ang nagastos ko, guys, ay tumataginting na 565,030 pesos. Sinabi na.
By the way guys, gusto ko lang i-clarify na yung black account, balikan natin yung black account. Black account, i-open mo yan or mag-open ka yan dito sa Germany, tapos lalagyan mo siya ng laman. Para pagdating mo dito sa Germany, meron kang pang-sustento para sa sarili mo habang naghahanap ka ng trabaho. Ganun po yun. So, i-open po yung black account online, lalagyan mo siya ng laman, online din, tatransferan, pwede dyan sa Pilipinas, or pwede din dito sa Germany. But in my case, sa BDO, kasi yun yung pinaka-convenient sa akin. And then, ilang araw siya dumating. Siguro 3 days dumating yung fund sa account ko dito sa Germany. And once pagdating nyo dito sa Germany, saka nyo pa lang siya i-activate. Yan. Para mabigay sa inyo. Pero ang pagbigay po nun, monthly basis po. Hindi yung isang bigayan lang. Kasi kinokontrol nga yan. Para may pang-allowance kayo, pambayad sa bahay, pagkain, transportation. Yun po yung purpose ng black account. Pera mo yan eh, pera mo. So guys, sumatotal, ito lahat yung nagastos ko papunta dito sa Germany. Yeah. But in your case, pwedeng tumaas yan, pwedeng bumaba, or definitely, pwedeng maging pareho tayo ng case. Pero baka pwedeng tumaas din. Depende. Kasi syempre, I am just talking based on my experience. Okay. Ayun lang guys, maraming salamat ulit sa panunood. Sana po may natutunan kayo kahit papano. Pag may gusto kayong i-clarify, just comment down below guys. Kung may gusto kayong itanong, just comment down below sa comment section natin. At susubukan kong sasagutin yan one by one. Again, my name is Loy. And this is Floydy Vlogs. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para updated po kayo sa araw-araw na ating vlogs dito sa Germany. Ayan. Again, thank you and God bless. Bye-bye. Tschüss.